Congratulations once again dahil napakahalaga ang pag-aaral. Bakit nga ba kinakailangan natin mag-aral? Sabi nga sa book of Psalm chapter 90, verse 12, teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom because the days are evil. So napakahalaga po pala ang pag-aaral. Hindi lang ngayon, natanggap mo ng diploma mo, natapos mo na yung degree, it's enough. But, kinakailangan nating mag-aral dahil kasama pala yan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi pag walang wisdom, sa isang araw, paano dadagdagan ang buhay mo? Amen? Kasi sabi, the days are evil. So sabi nga doon sa 2nd Ephesians, sa book of Ephesians chapter 5, verse 16, kinakailangan in every opportunity, gawin natin yung the best. Amen? Bibigyan ko kayo ng example. Doon sa book of Exodus chapter 16, verse 12. Gaano kahalaga ba yung nag-aaral daily? Bakit kinakailangan? Kasi doon pa lamang sa Exodus, nung naglakbay ang mga Israelita, doon pa lamang everyday kumakain sila. At ang sinabi ko doon, sinabi ng Diyos kay Moses, look, I am going to rain down food from heaven for you. Di ba sinabi sa book of Matthew chapter 4, verse, hindi lamang nabubusog ang tao sa pamagitan ng pagkain o tinapay, kundi alin, yung salita ng Diyos. Amen? Sabi nga, at itong instruction. Kaya sa pag-aaral, hindi po mawawala instruction. Yes. Kung gusto natin magkaroon ng wisdom, magkaroon ng knowledge, magkaroon ng understanding, kinakailangan ang instruction. Kasi sinabi ko doon, each day, people can go out and pick up as much food they need for that day. So, napakahalaga pala na ang pag-aaral everyday. Amen. Kaya ang instruction ko nun, huwag kang kumuha lang para bukas. Kumuha ka lang yung ngayon. Kasi kung kumuha ka ng sobra, sayang din. Kung kumuha ka ng kulang, sayang din. Magugutom ka. Kaya ang pag-aaral, hindi lamang sa matanda na ako. Kaya ang pag-aaral, each day, each month, each year, so tuloy-tuloy po yan. Tulad ng paliwanag ng ating bishop, ng ating president. No? Kinakailangan, continuous yan. Kung meron po na hindi mo na-accomplish, meron pong ibinigay just because of His grace. Amen? So napakahalaga po na tayo mga mag-aaral, patuloy at tuloy-tuloy tayong natututo, especially sa Kingdom of God. Kaya pasalamatan po natin mayroong Covenant School of Ministry and Divinity. Mari mo natin po ang pangalan nito. Hallelujah! So lagi natin na-nurse to them. Remember this word. Yesterday is your history. Yes. Tomorrow is a mystery. And today is your great story. Amen. What you have, that is your gift. What you receive, that is the great story of your life. Amen. So meron po abbreviation yung gift. Yung ginanggap mo ngayon, yung diploma na yan, yung kingdom promotion, that is a gift from God. Amen. Amen? So pag sinabing gift, means God made us like His own image. Nakasulat yan sa Genesis chapter 1 verse 27. So nandun po, so that napakaganda yung plano na kasi hindi ka lamang basta nilikha. Yung kabangis mo na yan, parang yung image na yan, by purpose. Kaya nga nag-aaral para maunawaan mo anong reason. Bakit kinakailangan mag-aaral tayo? Okay naman na, nagtatrabaho naman ako, may income naman ako. But why we need to study? Why we need to learn? Kasi ang purpose ng Diyos, ang simula, yung image nila napakaganda. Amen? Kaya pag hindi ka nag-aaral, sabi ng kanina sa Exodus 6, kung hindi ka kukuha
the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. That's why nandito ka nag-aaral. Kasi naniniwala ka. So sabi ka na, yung for God, dahil inibig ka ng Diyos, ito na, binigyan tayo ng another opportunity na matuto, mag-aral. Para sa ganun, ang buhay mo, habang tumatanda ka, nandoon puno ka ng karunungan. Amen? Hindi lang pumunta ka ng Hong Kong, pagbalik mo punyang pa rin. Pumunta ka ng Hong Kong, kumikita ka, nag-aral ka, pag-uwi mo, bachelor degree ka na. For God's glory. Ano pa? Ano sunod? T. Trust in the Lord with all your heart. Amen. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do. And He will show you which path to take. Amen. Kaya ito pong pag-aaral, napakahalaga para ipapakita ng Diyos na ito ang tamang daan. Ito ang purpose kung paano mo ma-accomplish ang mission na itinakda ng Diyos para sa iyo. Amen. At ano sunod? Madali lang talaga kasi ang tayo natin. S. Sub. Sarili natin. 1 Samuel chapter 6 verse 7. Mag-aral ka, huwag mong mag-itin sarili mo. Huwag mong tingnan, ganito lang ako. Tingnan mo, sabi ng Diyos, tumitingin ako sa puso. Habang nag-aaral ka, habang natututo ka, tulad ng sinabi ni Bishop ng ating president, kung ano yung tinanggap mo, the more naman na nababago ang ugali mo. Ganoon din ang palay. Kapag bago siya, aanihin, yumuyo na, ibig sabihin, ilag na. Kaya graduates, don't forget, 1 Peter chapter 4, verse 10. Bawat isa sa atin, sabi niya, so you should use whatever gift you receive to serve others. Yung tinanggap mo ngayon, yung ika-promotion na yan, yan ang kapamaraanan kung paano mo ipapakita na ang natutunan mo ay hindi lang simple. Paano mo yan isasagawa, yan makikita ang iyong pangunawa. Kaya once again, there shouldn't be a responsible of your way. Kinakailangan yung hinahawakan mo ngayon, yung tinanggap mo ngayon, makikita sa iyo at lalakaran mo. Sabi nga rin, go and make disciples. For God's glory, once again, go and keep on learning for God's glory. In Jesus' name, amen and amen. Thank you so much for Reverend Andrea. Para sa kong tamahan, Reverend Andrea Villesa, to receive on her very recent kingdom mission, and that is the Doctor of Divinity. Father God, we know that from the very start, or before the foundation of the world, you already chose your dear servant, that at this moment, Lord, kneeling before you, humbling yourself, to once again give highest thanksgiving, gratitude to all blessings she's now receiving, or receive and going to receive in the name of Jesus. Meron ako isang tanong nakita. Anyway, hindi naman ako prophet. Nag-flow ako sa apostolic ministry and then pastoral and then Christian education, theological education. Meron ako isang nakita na
it's very clear. Mai-extend pa ang triumphant meron ako sasabihin. Hindi nyo sinabi sa akin. Yung Bicol parang may nakita ko. Bicol parang may nakita ko. Parang nasa puso nyo. Yung Bicol sa susunod. Meron po. Hindi niya nag-usap ha. Kasi pag ako nagpapalong sa revelation nito. Meron po. Mayroon makita may Bicol ang sa puso. Isa sa mga kapatiran dito, si Sister Rachel. Tama ba na... Rachel Sa Bicol? Kaya po, kasama po namin sa mission. Tama ba na mag-Bicol meron ba yan? Nakalagay sa akin. May Bicol ka ba? Opo. Sige pa po yun. Nasaan siya? Ayun. Sister Rachel. Amen. Lord, kasi gusto niya magpasora po. Kasi yan lang po siya lumalabas yung revelation niya. For God's glory, no, humbling myself. Yung isa pong habang nagpipray ako, na-prophesy na Lord, very clear, parang TV. Sabi ko, Pastor, papunta kayo ng ibang bansa, baka may mag-asawa. Eh, ni-record pala. Maya-maya, sinensa, Bishop, ayan na yung pinrapi sa inyo sa akin. O bakit nasa na kayo? Nandito na sa plano, tapos hindi nyo. O, nangyari po. Pastor, Edgar Banks. O, yan, anyway, nakakain tayo. Yun lang po susunod. Matindi ang promotion ni Lord. Kasi hindi na now, in the name of Jesus. That's it. That's the word of God. Now, rise up into your new kingdom promotion and new kingdom destiny. And congratulations. Would like to present to you, congregation, graduates, to be, well, of course, alumni, at saka sa buong mundo na ating extension ng Povila School. Opo. With hundreds of leaders, directors, and 3,000 plus alumni. Our newest recipient of the Doctor of Divinity, a doctor, ay hindi pala sa anniversary. Meron pa kasi isang doctor talaga siya sa divinity. Doctor of Theology, term po yan. No? Walang hindi ba kundi si Reverend Dr. Andrea N. Julius. Official na yan.